Uy, year 2025 na, March na mga bro. Nakapagparehistro ka na ba? Kung hindi pa, you're in the right video. So, sige, panoorin nyo ang susunod na video na to at para malaman nyo kung ano pa yung mga pwede nating gawin sa pagpaparenew at maging informed kayo kung ano yung mga kailangan mo malaman. My name is Rev and you're watching Motorbro PH. Okay, ngayong March, so kailangan makapagrehistro. So, ito yung mga dapat mong gawin na requirements. So, unang-una, i-check mo muna ang iyong sasakyan. Check mo yung headlights, check mo yung stoplights, yung iyong hazard, yan, pati yung signal lights. Ngayon, pati busina mo. So, ngayon, pagkatapos mong i-check yun, add mo na rin i-check kung meron kang early warning device. So, sa early warning device, yun, isa yan sa mga, um, requirements na hinahanap din sa MVIS. Yan. Okay. And then, second, yung mga papeles. Photocopy of ORCR, pwede na. Okay. So, kumpleto ka na. Yan yung mga bagay na pwede mong ihanda sa bahay mo. Ngayon, second step, pupunta ka sa insurance. Punta ka ng insurance and then kuha ka, mag-renew ka ng insurance. Ngayon, kasi dun sa father ko, kinuha niya ako ng insurance. So, nagtaka ako ba, mas mura ngayon. 606 pesos lang para sa sedan. Dun sa Cebuana Luwilier siya kumuha. So, accredited sila ng LTO din at pwede kayong kumuha doon ng insurance kung gusto niyo mas mura. And also, sa motor, siguro mas mura-mura nga, baka mga around 400, 350 ganyan. Check nyo na lang din. And then, after mo sa insurance, punta ka na ng MVIS. Okay. Ito sa MVIS, mga gulong mo, yung preno mo, i-check nila yung mga yan, yung mga level ng yung ilaw, yan. Nirarun test nila yan dun sa sa MVIS, dumadaan sa mga machines. Ayan. Tapos yan, nagbayad na ako. Ayan, parada ka lang, sila nang bahala doon, sila na magda-drive ng sasakyan mo. Okay, so after nun, ayan, pwede ka nang umuwi mga bro. Hindi ka na kailangan pumunta ng LTO. Oo, hindi ka na kailangan pumunta ng LTO, di ba? Siyempre kasi, ito yung bago ngayon eh. Kaya sa inyo mga bro, panoorin nyo yung LTM, yung LTO portal na pag-register kasi napakahalaga nun. Pagdating mo sa LTO, yun din ang hahanapin sa'yo mga bro. Kasi doon na umiikot ang transaksyon. Kaya napapansin nyo, yung mga tao ngayon sa LTO branches, konti na lang ang tao. Yung mga talaga nag-a-apply na lang ng bagong driver's license, yung mga change ownership, yun na lang talagang pumupunta sa LTO branch. Pero yung mga renewal ng driver's license at renewal na registration, hindi na pumupunta dapat doon kasi sa LTMS portal, doon pa lang pwede ka na magbayad at pwede mo na mai-download yung mga dokumento, 'di ba? So, 'yun, 'di ba? Pagkatapos ng MBIS, uwi ka na. Pagka-uwi mo, lalagin ka na. Ito, susunod na step, papakita ko sa inyo kung paano magbayad sa loob ng LTMS portal, okay? Okay, watch this. Okay, mga bro. So, andito tayo ngayon. Ito ang ating LTMS portal. So, pwede nyo siyang ma-search sa Google. Type nyo lang LTO portal pupunta na kayo sa portal.lto.gov.ph. Okay? So, yan ang magiging itsura niyan. So, ang kiklik nyo dyan, yung login. Okay? Yan. Yan. Pagkatapos nyo i-type yung username and password, yan, magla-login na yan. Yan. Okay? So, punta lang kayo dito sa, ayan yung vehicle. Okay? Tapos, click nyo lang yung accept. Yan. Diyan, makikita nyo yan yung listahan ng inyong mga vehicle na nirehistro nyo. Okay? So, makikita nyo dyan, dapat, pwede kayong makipag-ugnayan dun sa evaluator, dun sa window, para may add yung vehicles nyo dyan sa loob ng listahan na yan. Sila ang pwedeng mag-add nan. Yun. Okay? Yan. Tapos, i-click mo lang yung vehicle na i-renew mo. Yan. Ayan. Ayan. Iyan niya. Nakasaad dyan yan kung kailan yung renewal mo.
Ayan oh, tingnan nyo oh, yung between 1st of March to 2025 and 7th of March 2025. Makikita nyo rin yung renewal period dyan sa part na yan. Okay, so ngayon, i-click na natin ang next. At pagkatapos niyan, yan, makikita mo, renewal of, vehicle. Yan. Tapos, click mo lang yung next. Yan. Pagdating sa next, yan, makikita mo dyan yung insurance, pumasok na yan. Tapos, yan, i-click mo lang yon. Yan, makikita mo dyan, no? Yan. Tapos, yung susunod, yan yung MVIC na nag-apply tayo niyan, nagpa-approve tayo niyan. Yan, na-check na nila lahat. Yan, lalabas dyan sa system. Kasi sila magpapasok niya sa system na pasado na yung sasakyan mo sa testing na ginawa nila. Yan. Tapos, click mo lang yung validate. Yan. Pagkatapos nun, i-click mo na lang yung proceed to payments. Yan. Yun ang susunod na step dito. Yan, kung makikita nyo, ayan o, ang daming pagpipilian kung saan kayo magbabayad. Merong banknet, may BPI, may pwedeng Visa, ibig sabihin niya pwedeng credit card. Yan, pero Union Bank, pero most likely, pinaka gagawin natin dito yung GCash. Kasi ito yung talagang maraming gumagamit nito eh. At madalas meron nito. Yan, sige, yan. Subukan natin. Yan. Pagkatapos niyan, kiklik natin yung proceed to payment lang. Yung kulay blue na button sa baba. Ayan. Okay, ito na. Ayan, malapit na tayo. So, ayan na, bibigay sa'yo yung lahat ng summary ng babayaran mo dito. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang mga convenience fee, mga ganyan. Ayan o. Oh. Tapos, yan, mag-aano na tayo, magsasubmit na tayo dito. Yan, click mo naman dito yung accept. Yan na. Yan. Ngayon, yan, pupunta na tayo sa payment page. So, ayan na. Yan, kiklik lang natin yan, check natin yan, and then, choose natin yung GCash, tapos, i-continue mo lang. Yan, antayin natin lumabas yung susunod na gagawin dyan. Okay, yan na. O yun, yan ang kailangan natin, yung QR code, bibigay nila yan. Para dyan ka mag-i-scan ng ng QR code dyan sa GCash, dyan sa mobile app mo. Yan na, dyan ka nagagalaw, okay? Ganito ko ginawa. Ayan, tingnan mo. Kailangan may laman na yung GCash nyo. Ayan, hindi natin ma-scan. Sige, ilalayo ko lang yung phone ko para ma-scan. Yan ang lalabas pag na-scan na yung QR code. Ayan, so pindutin mo lang yung pay. At pagkatapos, yan na, nabayaran na yung online na yan. Yan, ibig sabihin. Ngayon, madedetect ngayon yan dun sa website na bayad ka na. So, hintayin natin. Yan, 'di ba? Wala akong pinindot diyan. Mag-isa lang yan na nagdetect na bayad ka na sa GCash. Ayan, antayin mo lang. Antayin lang natin mag-load. Yan, nabawasan na. Yan, yan na. Okay, so yan. Kiklik mo lang yung continue. Dapat ganyan. Transaction successful. Kailangan may laman ng GCash nyo, mga bro. Ayan na siya. Ito na. Oh. Ayan, 'di ba? So ngayon, kailangan mo lang is i-print yung official receipt. Yun. Yun ang kailangan mo. Yan, bro. Ayan o, ayan o. Yan, yung official receipt. Yan. Yan ang kailangan mo i-download or i-print. Yan. Okay na. Pwede mo nang i-print yan, mga bro. Pwede ka nang pumunta sa sa mga suking, computer shops or dyan sa bahay nyo, kung mas maganda, kung meron kang printer sa bahay. Yan, pwede mo pang i-download yan para i-transfer mo sa email mo o kaya sa USB kung magpapaprint ka man. Yan, pwede yan. Si-save ko sa documents ko para sigurado na meron akong kopya sa computer ko. Oh.
Okay, yun. At ito guys, ito na. So, naka-print na ako. Oh, 'di ba? Madali na lang siyang madali na lang siyang mag-print. So, hindi na kayo pupunta ng LTO. So, LTO portal na lang ang pupuntahan nyo. Okay?